Praise the name of the Lord. Maraming salamat po muli na tayo ay may pagkakataon pa na patuloy na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya naman po, samahan niyo po ako sa ating muling pagbulay-bulay ng kanyang salita. Napakahalaga po na sa panahon natin, tayo ay patuloy na makarinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayo magsasawa na makinig dahil nandito po tayo sa mga huling panahon na kapag hindi po tayo naka-incline sa salita ng Diyos, madali po tayong madadala ng mga kasinungalingan sa mundong ito. Kaya po ating pong muling buklatin ang Biblia para tayo ay magkaroon ng patuloy na kalakasan sa ating spiritual na buhay. Babasahin ko po sa awit. Sabi doon, sa awit 1 hanggang 6. Alamin po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sabi po doon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawain, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang patnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita at tulungan po ako at gabayan ng banal na espiritu para ang bawat nakakapakinig ng salitang ito ay magkaroon ng pag-asa na buhat sa salita ng Diyos. Salamat po. Sabi po dito sa ating binasa, ano nga po ba yung tunay na kagalakan? Saan ba natin makukuha ang tunay na kagalakan? Nabibili ba ito? Nabibili pa ng pera ang tunay na kagalakan. Doon sa ating pong binasa, alamin po natin ang tunay na kagalakan. Sabi po dito sa verse 1, sinasabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ibig sabihin po pala, kapag tayo o ang isang tao ay may Diyos sa puso o may Kristo na, so ang tunay na kasayahan pala natin o tunay na kagalakan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na magtuturo sa atin upang tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kapag po tayo ay patuloy na yung salita ng Diyos ay ipinapamuhay natin araw-araw, tayo po ay dadalhin ito sa tamang landasin at hindi po tayo mapapahamak. At ang hatid po ng salita ng Diyos ay kagalakan sa ating mga puso at
patuloy na kalakasan sa ating katawan. Kaya po, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Ano man po yung dinadaanan natin, sa panahon natin na to, palagi po nating ibigay sa Diyos ang ating tiwala at yung kanyang mga salita ay patuloy nating angkinin sa araw-araw nating buhay para tayo ay mapalakas nito. Sabi po dito, sa halip na kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Tama nga naman po kagaya dun sa Joshua 1:8, 1:9. Sabi doon, meditate the word of God day and night. Kapag ito ay patuloy nating binulay-bulay, inalam, ang salita ng Diyos ay siyang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ano mga plano na gagawin natin sa ating buhay, kapag ito ay nakasandig o naka-incline sa salita ng Diyos, tayo po ay mapapabuti at ang ating direksyon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya wag po tayo magsawa. Sa panahon ngayon, napakahalaga na tayo ay pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos, ating angkinin ang mga pangako ng Panginoon, dahil kung ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, ng tagumpay, so gawin natin. Kasi para din naman sa ating kabutihan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi po doon sa Kawikaan, 3, 5, and 6, trust in the Lord with all our heart and lean not on our understanding. In all our ways, acknowledge God, and He shall direct our path. Di po ba napakaganda na kapag sa araw-araw tayong namuhay at sa Diyos tayo nagtiwala, ang Diyos na to ang magtutuwid sa atin, magdadala sa tamang landasin. Hindi po pala tayo talaga dapat magtiwala sa sarili nating kaalaman. Kahit po tayo ay mga napakatatalino dito sa mundo, wala po palang saysayan kung tayo ay walang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya po, mas lalo nating piliin, umithiin na yung salita ng Diyos ang ating panghawakan. Dahil yung salita ng Diyos ay buhay na siyang magtuturo sa atin ng tama para tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos. Salamat po, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Ano man ang ating gawin, ay magtatagumpay tayo kapag tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Dahil pangako ng Panginoon yan na tayo'y kanyang pagtatanggumpayin, basta matuto lamang po tayo na sundin ang kanyang kalooban. Yung mga hinihingi natin, yung mga panalangin natin, kapag ito po ay ayon sa kalooban niya, ibibigay po ng Diyos. Dahil ang Diyos natin po ay hindi madamot. Ang Diyos natin po ay hindi sinungaling. Kayang-kaya po nating ipagkatiwala sa Diyos natin ang ating buhay, ang ating mga plano, kahilingan sa araw-araw nating buhay, dahil ang Diyos natin ay may kapangyarihan na gawin ang mga kahilingan natin. Sabi po sa Jeremiah 33:3, tumawag kayo sa akin at papakinggan ko kayo. Kaya ang Diyos ang ating tawagin. Huwag po tayong tatawag kung kani-kanino, kasi kapag tumawag tayo kung kani-kanino, hindi po tayo papakinggan. Pero kapag tayo tumawag sa Diyos natin na buhay, tayo po ay kanyang papakinggan. Dahil 24/7 po ang Diyos. Nakikinig po ng Diyos ang ating mga daing, ang ating mga nasa puso. Alam po ng Diyos ang bawat hinaing natin, lalo na po sa panahon natin. Marami pong namumroblema, maraming natatakot sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa sambahayan. Pero ang pangako ng Diyos, sa John 14:1, do not let your heart be troubled. Trust in the Lord and trust God. Kaya, yun po ang gawin natin. Dahil sinabi ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya, huwag tayong matakot o mabalisa,
di angkinin po natin ang sinasabi ng Diyos dahil siya po ang nagsalita noon. Huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iiwanan, pababayaan, dahil ang Diyos lamang natin ay may kapangyarihan para sa ating mga nananalig at nananampalataya. Kaya panghawakan po natin ang kanyang salita. Basta po patuloy lamang natin palakasin at ilagak sa kamay ng Diyos ang ating pananampalataya, hindi po niya tayo pababayaan o iiwanan. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Siya po yung author ng ating buhay. Kaya lagi lamang po tayo na sa Kanya umasa, yung Kanyang salita ay ating pangahawakan. Kaya po sa ating mga buhay, ang taong matuwid, si Yahweh ang papatnubay. O di po ba? Napakagandang pangako na to. Kapag tayo ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, namumuhay tayo sa katuwiran, siya ang papatnubay sa atin. Kaya, mga kapatid sa pananampalataya, wag po tayong manlulumo. Dahil alam natin na ang Diyos ang ating tagumpay, ang Diyos ang gagabay sa atin, ang Diyos ang sasama sa atin sa araw-araw na buhay. Kaya po, palagi nating tandaan, yung mga nabubuhay sa katuwiran ng Diyos, nabubuhay sa kanyang kalooban, kailanman ay hindi niya pababayaan. Kaya po sinabi doon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God in all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakalinaw po ng salita niya na kapag inuna natin yung kanyang kaharian, yung kanyang salita, ipinamuhay natin, yung mga bagay na kakailanganin natin, siya po ang magbibigay na to. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam po niya, tandaan po natin katulad ng ibon, hindi naman po yung ibon nagtatrabaho pero binubuhay ng Diyos. Doon ka matutuwa kasi ang Panginoon na to may kapangyarihan na buhayin yung mga tao, yung mga anak ng Diyos na talagang umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Kailanman hindi pagkukulangin ng Diyos ang mga sa Kanya ay umaasa. Kaya po sa ating salita ng Diyos na narinig na hindi pala tayo dapat matakot, mabalisa, o mawala ng pag-asa. Ano man yung nangyayari sa paligid natin, ipokus po natin ang ating pananampalataya sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na siyang may hawak ng ating buhay. Hindi po pala tayo talaga dapat matakot. Bagkus dapat tayong magalak dahil may Diyos tayo na siyang nakakaalam ng ating buhay. Kaya po tandaan natin, mga kapatid, tayo po ay manatili lamang sa kamay ng Diyos. Yung ating pong pananampalataya ay patuloy nating paigtingin upang anuman ang daanan natin mga problema, pagsubok, ay hindi po tayo basta-basta maigugupo ng mga problema na yan. Walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya, kagutuman, walang damit, kamatayan, yung mga nasa paligid na yan, hindi po yan makakapaghiwalay. No one can separate us from the love of God dahil yun po ay napagtagumpayan ng Panginoon Jesucristo. Tayo po ay mananagumpay. We are more than conqueror. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Sa Diyos natin, ilagak ang ating buhay, ang ating pag-asa, pananampalataya, sa Diyos lamang natin ibigay. Amen? Kaya ang tunay na kagalakan ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, na Diyos na nagmula sa langit, na bumaba sa lupa upang abutin tayo sa ating mga
dinadaanan sa araw-araw na buhay. At magpasalamat po tayo sa panahon na to dahil andito po ang banal na Espiritu na sinasamahan tayo. Ang banal na Espiritu, He will comfort us, He will guide us, He will teach us sa araw-araw nating buhay. Kaya cling unto Christ, cling to the Holy Spirit na sinasamahan tayo sa ating mga buhay sa araw-araw na to. Maraming salamat po, nawa tayo po'y manapagpala ng salita ng Diyos na ating narinig sa ating pakikinig ng kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang mga anak na makapagbigay kalakasan sa mga nanghihina. Tayo po'y manalangin at sabayan niyo po ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa umagang ito. Loobin mo po ang sino mang nakapakinig ng iyong salita na to ay patuloy na magkaroon ng pag-asa. Tunay nga po na ang salita mo pala, ang tunay na magbibigay sa amin ng kagalakan, kalakasan sa aming buhay physically, emotionally, spiritually. Kaya Ama, sa amin pong narinig, kami po ay pinagpala mo na at dalangin po namin na anuman pong dinadaan ang mga problema at pagsubok ng mga kapatiran o ng mga wala pa sa Diyos, patuloy mo po kaming patibayin, patatagin at inilalapit po namin sa iyo ang mga nangangailangan ng iyong tulong, mga walang trabaho, nangangailangan ng trabaho, financial needs. Sinabi mo, you will provide our needs. Hindi mo kami iiwanan at pababayan. Kaya sa amin pong paglapit sa iyo, ikaw po ang aabot sa mga anak mo. Yung mga namomroblema dahil sila po ay nabakulawan. Lord, anumang pong itusok sa kanilang mga katawan lupa, ito ay tunawin mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo sa mga katawan lupa namin at yung mga panalangin naman na hiningi doon sa prayer power, Lord God. Lahat po ng mga nanalangin doon ng mga kapatiran, sina Sister Benos, yung mga may kahilingan, dumaloy po ang kagalingan sa kanilang kahilingan. At saka mga nangangailangan sa mga nasa ospital, dumaloy po ang kanilang kagalingan, spiritually, physically, emotionally, sila po ay maabot ng iyong mapagpalang kamay. Loobin mo po na sa kabila na kami po ay sinusupil ng mga sa mga pananalangin pero hindi po sila magtagumpay dahil ang Panginoon namin ay 24/7 na naandon na naririnig ang aming panalangin. Kaya Ama, salamat po sa tagumpay at sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwanan o pababayaan. Ama, itinatalangin ko po ang panalangin ito at ang buong mundo, ang buong Pilipinas ay makatagpo ng kapayapaan, ng kaligtasan, ng mga aming kaluluwa. Lumapit po kami sa iyo habang may pagkakataon pa. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami po ay makapagbahagi pa ng salita at makapanalangin sa bawat isa. Silyuhan mo po ng banal na dugo ang aming mga panalangin at makarating sa trono ng habag at awa at inaangkin po namin ang Mark 11:24, whatever we ask and prayer, believe that we have received already. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po sa patuloy natin na ibahagi ang salita ng Diyos. Share the Word of God para po maraming makaabot sa mga kasulok-sulukan ng daigdig at ng Pilipinas para ang Panginoon natin ay patuloy na bumalik sa rapture. Maraming salamat po. All the glory belongs to God. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po at sa Diyos ang papuri at kalwalatian.